Yes, totoo pong may mga clients kaming hindi po na-approve sa Pag-ibig. Yung down payment nila, hindi na po nila nakuha ulit. In this video po, itatakal po natin kung bakit po sila disapprove and paano ka din naman ma-approve sa iyong housing loan dito sa Urban Deca Homes Ortigas. Unang reason po dyan is yung salary requirements natin. Dapat kasi pasok tayo dun sa salary requirements natin and hindi po dapat kasama dito yung allowances natin. Okay? Dun lang tayo base sa basic salary or yung regular pay lang natin monthly. For us to avail a 2 bedrooms na 30 square meters, ang minimum po natin yan dapat ay at least dapat 60,000 basic salary monthly. Okay? Sabihin natin hindi natin naabot yung ating 60,000 basic salary alone. Pwede naman po tayo niyan mag-add ng additional na dalawa pa. Up to 2 na co-borrowers ang pwede nating i-add. So example, you are earning 20,000 monthly basic salary. Pwede ka ba mag-add niyan ng dalawa pa na may tig 20,000 na monthly? So mag-equal na po kayo niyang tatlo ng 60,000 basic salary. Yung isa ko kasing client nun dati, yung co-borrower niya kasi, pasok naman silang tatlo. Yung isang co-borrower niya nga lang is na-resign. Okay, bigla siyang nag-resign doon sa work niya. Kaya po nung nag-investigate yung Pag-ibig sa kanyang work, hindi na makita yung records niya. So, nag-result po yun ng disapproval. Pangalawang reason po kung bakit po tayo na-disapprove ay yung non-compliance ng tasks ni Pag-ibig. Isa na po dyan yung Zoom seminar po kung saan yung link po nun ay sisend po sa inyong email. Okay, so after po ito ng reservation siguro in 1 to 2 weeks and kailangan po natin siyang attendan kasi it is a simple orientation ulit kay Pag-ibig, okay, with the do's and don'ts. So hindi po kasi magpa-progress yung ating application kung hindi po natin siya ma-attendan. Another reason din po dyan is yung non-compliance ng mga follow-up requirements si Pag-ibig. Yung mga clients po kasi after the payment or after the application, hindi na po sila nasasubmit ng mga additional requirements. Okay? So, non-compliance nun will also result to disapproval. Then last, which is the worst po, yung talagang mahirap na talaga na ma-approve ka, which is yung meron kang bad record kay Pag-ibig, meron kang foreclosed unit or blacklisted ka na pala sa Pag-ibig and hindi mo sinabi sa amin. Ito po yung worst talaga na scenario, okay? Kung mag-a-apply ka ng Pag-ibig. So, I believe in this scenario para ma-approve ka, kailangan mo na ata ulit ligawan si Pag-ibig, kailangan mong i-clear out lahat ng records mo kay Pag-ibig, lahat ng mga utang mo, kailangan mong bayadan. Okay? Para makapag-apply ka ulit ng loan kay Pag-ibig. So, punta naman tayo ngayon dun sa part para ma-approve ka. Okay? Siyempre, kailangan lang natin i-submit yung ating complete requirements. Makapag-meet tayo dito sa site para mapirmahan mo lahat ng kailangang pirmahan. Siyempre, dapat honest ka with